Amen. So, bibigyan natin ating floor sa ating pastor, mga pastor, Pastor Nino Gaputa. Palakpakan ko na natin. Kaya pala na akong sa bibigyan sa ating welcome sa ating itibong ngayong umaga. At kapagpalang Sunday sa bawat isa. At ito po ay itong umaga na ito ay excited tayo dahil una, pasambahin natin ang Diyos. Pangalawa, magkikita kita tayong muli. Pangatlo ay alam natin, hindi na tayo papapalain ng Diyos na tayo ng salita. Okay, tumayo tayo lahat. Isaiah chapter 9, verse 6 hanggang 7. Ganito ang sabi ng Biblia, basahin natin. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there shall be no end. Ang Tagalog. Sa bandang dulo na lang, babasahin ko sa 7. Makapangyarihan ng Diyos walang umama. Sa paglago ng kanyang pamamahala ng kapayapaan ay walang katapusan. 28 verse 18, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Okay, tayo manalangin. Aming Diyos at Ama, salamat po sa iyong salita na aming narinig. Salamat sa pagdating ni Jesus na siyang aming Prince of Peace o ang aming Pangulo ng Kapayapaan. Hari ng lahat, Panginoon, habang tuturo at tinutuklas namin ang iyong salita, buksan mo po ang aming puso isip. Turuan mo kami makita ang aming mga wrong bilang mga Kristiyano na maging ilaw at asin ng mundo ito. Guide us to live, witness, and transform us surroundings in Jesus' name. Amen. Tayo pinapaupo na. Salamat sa Panginoon. Hindi ligit sa atin ang nangyayari sa ating mundo o sa ating bansa. Last week ay masyadong marami mga nangyayari. Sa Masbate, Baguio, sa Cebu, Lingkod, Cagayan, Baguio, sa Taal, sa Davao, Mindanao, Tondo, may malaking sunog. Hindi ko alam kung gaano ka totoo, kung legit ba yun. Baguio, kahapon din, yung isang araw may mayroong lindol. Hindi ako basta naniniwala kasi pag sa Facebook eh. Okay? Nadadala na ako dyan. So, ang ibig sabihin naman yan ay para baga ang ating mundo ngayon ay parang hindi na masarap mabuhay sa mundo ito. Amen. Yan na so kayong tanungin ko na ngayong umaga. Sino naniniwala dito na ang mundo ay maaari pang pabuti? O ito ay pabuti ng pabuti? Sino man naniniwala na ang mundo ay pasama ng pasama? Amen. Naniniwala kayo pasama ng masama ang mundo? Parang hindi yan talaga nang sasabi ng ating teksto eh. Kapasin niyo ba yung teksto natin? Yan yung teksto natin. Sabagat sa atin ipinanganak ang isang bata, sa atin ibinigay ang isang anak, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikan.
At ang kanyang pangalan, tatawagin kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Sa paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay walang katapusan. Kaya nasa mangalal sa baksang The Role of Christians in Making the World a Better Place. Meron nung awit, meron awit dito eh. Marinig ito laging awit dito eh. Ang papel ng mga Kristiyano sa paggawa ng mas mabuting mundo. Alam natin ang Isaiah chapter 9 verse 6, ito ay natupad. Mayroong bahagi dito natupad na at mayroong bahagi na matutupad pa. Natupad doon sapagkat pinanganak ang isang lalaki. Kaya kung meron tayong nagdiriwang na Pasko eh, no? Kaya advance, maligayang Pasko sa inyong lahat. Ako unang tumumati sa inyo. At ang sabi ng Biblia, ang kanyang pamamahala ay hindi magtatapos o walang katapusan. Sapagkat siya magdadala ng kapayapaan, katuwiran, at katarungan. Ang isulat ang Isaiah, ito'y panahon nang isulat ito ni Propeta Isaiah, ang Israel ay puno ng kaguluhan at kadiliman. Kaya dahil dito, pinangako ng propeta na pinasabi ng Diyos sa Propeta Isaiah na mayroong isisilang na isang bata at ang kanyang pamamahala ay hindi magtatapos o walang katapusan at lalago ang kanyang pamamahala. Kaya ano yung mga kapatid, hindi po ako nabalito sa Quezon City at nagsimula ng gawain para manakot ang tao. Ito ang ginagawa ng maraming simbahan ngayon. Takutin ang mga Pilipino. Sa Amerika naman, takutin ang mga Amerikano para sila ay maglingkod sa Diyos. Mga kapatid, pag-intindihan ninyo ang tamang kahulugan pag nagbabasa kayo ng Biblia. Maiintindihan ninyo na ang mundong ito ay mahalaga sa Diyos. At nais niya na ang mundong ito ay maging mabuti. Bakit? Sapagkat naririto tayo. At ang ating layunin, ang ating purpose, ang ating role, ang ating papel ay mahalaga sa mundo ito para ito ay lumago, maging payapa at maging maganda. Amen. Sa aking pagpapatuloy ay nais ko lang ipakita sa inyo, hindi lamang po tayo ngayon nakaranas ng lindol. Itong September 30, 6.9 ang magnitude. At merong 200 plus na aftershock. Kaya sobrang takot ang mga taga-Cebu, ang mga Cebuana. Tatapita ko sa inyo, sa history ng Pilipinas, August 16, 1976, tinatawag ng Morogoro, Mindanao and Sulu, 8.0 magnitude. At ito ay sinundan ng tsunami. At ang namatay ay 5,000 to 8,000 nakatao sa Mindanao. At malawak ang sinira nito. Isipin nyo na lamang kung 6.9 na lindol ay tumama sa Metro Manila. Ano kaya sabihin ng Metro Manila? Hindi mo sasabi na buti na lang sa Cebu. Hindi po ganun. Isipin nyo na lang kung yung tumama. Ngayon ng pag-asa ay panalangin natin sa Diyos na huwag tumama sa Metro Manila. Kaya nga meron siya sasabi na Dibuan, no? Lagi nila pinapantakot. The big ones na maaaring dumating ang big one. Alam nyo ba? Hindi dapat siya may control niya.
Pwede akong maniwala na ang ulan ay pwedeng yan ay abnormal kasi dahil sa climate change. Pero ang lindol, yung pahuga ng lupa, yan ay pinapahintulot ng Diyos na mangyari, meron siyang dahilan. Okay? Gisingin ang mga Pilipino. Ang Pilipino ay magsisi. Ang Pilipino ay muling tumawag sa Diyos dahil talamak ang korupsyon ng Pilipinas. Napapahiwatig ang Diyos na hindi niya gusto ang nangyayari sa ating bansa. Kaya pinapayagan niya yan. At nangyayari yan sa panahon natin ngayon. Okay, 1976 yun. Noong July 16, 1990, hindi mo ito magkakasunod para sunod naman. Ito naman nangyari sa Luzon, 7.8 magnitude, 1,621 ang patay. Marami rin ang damage, especially sa Baguio. Sa panahon ito, sa Baguio, marami ang damage. January 25, 1948, sa Panay, tawag na Lady Kaykay. 7.8 magnitude, 74 deaths, major damage Panay region. January 25, 1948, Panay, pangapat pa na. April 1, 1955, Lanao del Norte, o Lanao del Sur, Mindanao, 7.4 magnitude. 465 ang patay at marami itong sinira at minasa. August 2, 1968, hindi pa ako pinapangalan dito. Kasiguran, Aurora, 7.6 o 7.3 magnitude, 271 ang patay. October 15, 2013, Bohol and Cebu, 7.2 magnitude, 222 ang patay. Sinira din niya yung mga old churches, yung mga simbahan luma, no, na matibay niya sa pagkagawa, minasak niya. Pampito, November 15, 1994, Mindoro, 7.1 magnitude, 78 ang patay. Meron din itong tsunami, no, sa coastal, sa baybayin ng dagat, meron siyang tsunami. March 17, 1973, Ragay, Quezon, Camarines Sur, 7.4 magnitude, 15 ang patay. At marami ang mga injured. Ang 10, September 30, 2025, Cebu, Visayas, 6.9, ano pala yun? In latest. 6.9 magnitude, 72 plus ang patay kasi hindi pa kumpirmado. Hindi pa siya tapos yung pagbibilang. Nung ito'y ginagawa ko ito, 6.9. 69 pa lang ang patay, ngayon 70 plus. 72 na ang patay. At marami mga damage na mapapahayan. Binasa ko ito, pinakita ko lang sa inyo. Na hindi naman ngayon yan nangyari. Sa mga nakaraan natin, nangyari na yan. Isa sa hindi ko makakalimutan din doon, hindi ko alam kung anong panahon na yun. Asugang lakas. Panahon yun, nasa tabi ako ng dagat nun eh. Hindi. Nasa ako nun, hindi ako nagkakamali, nasa 25th floor. Trabaho ko yung bilang construction worker. Gabi pa sa 25th floor ka, malakas yung lindol, parang yung building ay sumasayaw. Talagang pag lahat ng santo tatawagin mo. May kilala ka mga santo. Sino ba nakikita ang mga bagay na ito? Para bang ang mundo ay pasama ng pasama. Sinabi ko ngayon, hindi pa ko palatagtag sa inyo. Naparito kayo, pumunta ng church para kayo pagpalain ng Diyos.
Kaya meron tayong papel para gumanda ang mundo na ating ginagalawan. Dahil ang Diyos, interesado siya sa mundo. Sa literal na mundo. Tandaan natin sa Genesis chapter 1, na makita ng Diyos ang kanyang mga nilikha. Sabi niya, ito ay mabuti. Kaya hindi po, wala po sa hinagaw, dapat na mga anak ng Diyos, na ang mundong ito ay pasama ng pasama. Maliban na lamang kapag hindi mo naiintindihan ang binabasa mo ang salita ng Diyos. Naniniwala ako na ang mundong ito sasama kapag wala na rito ang mga asin at mga ilaw. Doon lamang sasama, naniniwala ko sasama ang mundo. Pero hanggat narito pa ang mga asin at ilaw, walang iba kundi ang mga mananampalataya, mga Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo. Ang mundong ito ay bubuti ng bubuti ng bubuti. Okay, doon tayo sa outline. Number 1, the role o ang layunin o papel ng mga Kristiyano upang ang mundo ito ay bumuti. Lugar na tayo ay nakakaramdam ng kapayapaan, nakakaranas tayo ng pagpapala dahil sa Diyos. Tandaan niyo yung panalangin ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 9. Ama namin na nasa langit, sabi niya, nangyari na nga kung ano sa langit ay gayon din sa lupa. Habang narito pa rin sa lupa ay maranasan mo na yung biyaya ng Diyos, yung kapayapaan ng Diyos sapagkat si Jesus ay ipinanganak at tinawag siyang prinsipe ng kapayapaan. Hindi ka dapat mabuhay sa kaguluhan, hindi ka dapat mabuhay na stress, depressed, at may anxiety. Ang Kristiyano ay nabubuhay dapat na mayroong kapayapaan. Sa kabila ng mga problema dumating sa atin, sa kabila ng mga trobo na narinig natin sa ating paligid, dapat mabuhay ka, huwag kayo natitiwala kay Jesus. Hindi mo dapat maisip at parang maramdaman na para bagang ang mundo ay pasama ng pasama. Stick tayo doon. Habang ang si Jesus ang mamamahala sa mundong ito, ang mundong ito ay pabuti ng pabuti. Amen. Dahil kung hindi, nagkamali ang salita ng Diyos. Nagkamali si Isaias, si Propeta Isaias. Number 1, ang papel natin para bumuti ang mundong ito, we proclaim Christ's kingdom. Ipahayag natin ang kaharian ng Diyos. Jesus is the Prince of Peace. Siya ang solusyon sa kaguluhan ng mundo. Kung ang mundo man ngayon ay para bagang hindi natin alam kung anong mangyayari sa mundo natin, sa bansa natin. Actually, sorry na ko dyan, nakikitago ko dyan. Hindi man ako nahilig sa politika eh. Kung ako'y maging pastor, bakit ako nahilig sa politika? Kasi hindi natin pwede tayong magwalang bahala sa nangyayari sa ating bansa. Bilang pastor ng Pilipino, ako po ay merong puso na gusto ko, panalangin ko ang bansa natin ay pagpalain ng Diyos. Ang panalangin ko nga, ang bansa natin, panguluan ito ng isang born again na presidente. Amen? Ayoko na sinado na born again kasi kurap. Gusto ko presidente. Hindi rin pastor ha. Hindi ko iboboto pag pastor tumakbo. Kasi ang pinakamataas na pagkatawag ng Diyos ay pagpapastor. Hindi pag-presidente. Kaya parang may nakita kang isang pastor, tumatabakbo na sa politika, backslider yan. Nangihinang ang lupay-pay na yan. Merong purpose yan, gusto niya yumaman. Gusto niya magkurap. Tungkulin natin na ipahayag ang salita ng Diyos. Kaya ikaw at ako bilang mananampalataya, bilang mga Kristiyano na natawag sa pangalan ng Panginoon, ay meron tayong tungkulin papel para bumuti ang mundong ito, tayo ay magpahayag ng Ebanghelyo ng Panginoon.
Be bold in sharing the good news kasi ito lang ang tanging tunay na pagbabago. Hindi mo politiko ang magiging daan ng pagbabago, kundi ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kapag tumigil na ang pangangaral ng salita ng Diyos, titigil na rin ang pagbabago ng mundo ito. Mark chapter 16 verse 15, Go ye into all world and preach the gospel to every creature. Tumayo kayo, ipangaral ang salita sa lahat ng tinapal, sa lahat ng nilikha. Kaya tayo tinawag bilang mga mananampalataya, hindi para manatili lamang sa bahay. Kundi tayo ay mangaral, mag-share, magbahagi ng salita ng Diyos kung gusto mong bumuti ang mundo ito. Pero kung gusto mo na tuluyang mabulong ang mundo na iyong kinaalagyan, ay huwag kang mangaral ng salita ng Diyos. Manahimik ka na lang. Pero kapatid, hindi ibig sabihin manahimik tayo, hindi ka apektado. Apektado ka pa rin kasi ikaw ay naninirahan dito sa mundo ito. Number 2, we live as salt and light. Number 1, we proclaim Christ's kingdom. Number 2, we live as salt and light. Mabuhay tayo bilang mga asin at ilaw ng mundo ito. Kaya tayo po niligtas ng Panginoon, kaya po ako naniniwala na hanggat si Jesus ang naghahari sa ating mundo, hanggat si Jesus ang namamahala bilang Prince of Peace, ang mundong ito ay pabuti ng pabuti. Ang mundong ito ay magiging mas maayos kaysa sa dati. Before, nagbabasa ako ng Biblia at nakapakinig ako ng mga ngaral. Para bang ang feeling ko, gusto ko lang tumakas sa mundo eh. Lagi na ako nakatingin sa spiritual na bagay, sa langit na lang. Lord, gusto ko na sa langit na ako, ayoko na sa mundo. Kasi lalagay sa isipan natin na ang mundo ay pasama ng pasama. Ang mundo ay wala kang magandang kahinanglan sa buhay na ito. Pero mga kapatid, meron po tayong magagawa. Bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, ang mabuhay tayo bilang ilaw at asin ng sanlibutan. Hindi ba sinabi yan sa Matthew chapter 5? Ang asin, ito ay ginagamit pang preserve. Amen. Alam ko po ito kasi po nag-negosyo kami ni Mrs. ng isda. Ako yung pumapakyaw sa export. At si Mrs. yung nasa pwesto. Siya nag-itinda. Para hindi masira yung isda, ginagawa ko dyan. Pagka pinakyaw ko na siya, ay nilagyan ko siya ng asin. Wala, dininisin ko muna siya. Ang gagamitin kong paninis nila na yung dagat. Kasi maalat yun eh. Tapos lalagyan ko siya ng yelo. Lalagyan ko siya ng asin. Ang purpose ng asin, para yung yelo hindi agad matunaw. Yan. Yelo muna, tapos lalagyan ko siguro ng maraming asin. Hindi matunaw yung yelo. Pag-preserve yung isda, kaya abot siya ng kamagaling araw hanggang sa may pwesto sa palengke, saliwang-saliwa pa rin yan. So tayo bilang mga mananampalataya, kung bakit tayo niligtas ng Panginoon, hindi para magpa-display lang. Amen? Tayo ay niligtas ng Panginoon, hindi para sa anumang mga bagay, kundi para tayo maging asin. Pag sinabing asin, dapat mayroong ang lasa. Asa si Jeff? Dapat mayroong ang lasa. Sabi ng Biblia, kapag ang asin ay wala ng lasa, anong ginagawa? Tinatapon. Inaapak-apakan na lang. Kasi ang asin, pag walang lasa, wala siyang pakinabang. Gayun din, tayo ay ilaw. Parang ano lang yan eh. Nasa mundo ka, parang ang isang kwartong napakadilim. Magsindi ka ng isang maliit na kandila. Kitang-kita yung liwanag, yung ilaw, yung apoy, doon sa kandila. Pag madilim yung kwarto. Gayun din sa mundo ito, na punong-puno ng kadiliman. Pag ikaw ay nagliliyab, ikaw bilang apoy, ay nagliliwanag.
sabi ng Biblia, ay makikita nila ang iyong mga gawa. At dahil doon, pupurihin nila, luluwalhatiin nila ang Diyos. Kaya tayo, huwag nakalimutan, kung nais natin na mapabuti ang mundo ito. Kahit ang mabuhay tayo ng payapa sa mundo ito, pinagpapala ng Diyos, huwag natin kalimutan tayo ay asin at tayo ay ilaw. Yung iba, ginagawa ng pehilin yan eh. Pastor, hindi mo muna ako magsimba. Bakit? Pastor, maambon. Baka matunaw ako. Diba? Pag-asin, pag tinapahan mo tubig, tutunaw. Hindi po ganun lang, mapatid. Ang asin, spiritual pang tayo ay nagbibigay ng lasa sa kapwa natin. Malaman mo sa isang grupo, sa isang lugar, pag yan ay Kristiyano. Yung kanyang kilos, yung kanyang pananalita, yung kanyang ginagawa. Malaman mo yan. Sa isang opisina, malaman mo ang isang tao kapag yan ay mananampalataya dahil siya ay asin, dahil siya ay ilaw sa lugar na iyon. Huwag natin kalilimutan bilang mga mananampalataya, tungkulin natin na ipahayag na tayo ay mga Kristiyano. Wala pong secret Christian. 5 taon na, 10 taon ka na sa opisina, hindi pa kilala, hindi pa alam na Kristiyano ka. Hindi mo pinapaalam. Eh, ang ginagawa mo, kung ano yung ginagawa nila, ginagawa mo rin para hindi ka mahalata. Wala pong Kristiyanong James Bond. Wala pong secret Christian. Lahat ng Kristiyano dapat magpakilala tayo. Kaya nga, tinawag tayo para magpahayag ng salita ng Diyos. Isa yan sa mga dahilan kung bakit tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos. Nagpapakilala tayo sa mundo na tayo ay mga tagasunod ni Kristo. Yan ang sabi ni Jesus, humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral niyo ang Ebanghelyo. Bautismo niyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, turuan niyo silang gampanin o gawin ang mga tinuturo ko. Ako'y kasama ninyo hanggang sa dulo ng sanlibutan ito. Hanggang may lupa pa. Tayo ay sasamahan ng Diyos. Tayo ay gagamitin ng Diyos bilang mga simi at ilaw. Kaya sa trabaho man, sa eskwelahan man o sa school man, kung saan man larangan, magpakilala tayo. Kilala ba tayo bilang Kristiyano, bilang mananampalataya? O kilala tayo bilang mga sutil? Kilala tayo bilang mga huli? Dapat kilala ka bilang Kristiyano, bilang mananampalataya. Okay? Pangatlo, okay, number 1, we proclaim Christ's kingdom. Number 2, we live salt and light. Number 3, we obey the Great Commission. The same ng number 1. Tinutupad natin ang dakilang utos ng Panginoon. Kasi Jesus, nang siya mabuhay, sa 28:18 ng Mateo, sabi niya, lahat ng kapamahalaan ay ibinigay na sa akin, sa langit at sa lupa. So anong kinakatakot mo mga ng salita ng Diyos? Habang ang salita ng Diyos, ang pinapangalan mo, pinapahayag mo, wala kang dapat siya takutan. Kaya sabi ko nga, ang salita ng Diyos, kapag naintindihan mo siya, na-interpret mo siya ng tama sa pagbabasa mo, imbis na maduwag ka, tatapang ka. Lalabas ka, hindi mo ipigilan ang sarili mo para magpahayag ng salita ng Diyos. Lalabas ka at mga ngalan ng salita ng Diyos. Dahil kailangan mong tuparin ang huling utos ng Panginoon bago siya umakyat, bago siya lumisan sa mundong ito. Ang ipangaral, ang Ebanghelyo ng Panginoon. Discipleship, sharing the gospel. Kaya ikaw bilang mananampalataya, bilang disciple, gumawa ka ng disciple. Dahil para bumuti ang mundong ito, ang Quezon City, para marami mga tao, ang mga maging matuwid na tao, maging mga Diyos na tao,
dapat sila ay maturuan kung paano maging alagad ni Kristo. Kung paano na kanilang sundin kung ano mga utos ng ating Panginoon. Malaking bagay po ito mga kapatid. Number 4, we promote justice and peace. Itaguyod natin ang katarungan at kapayapaan. Sabi diyan, ang gobyerno ni Kristo ay nakabatay sa katarungan at katuwiran. Kaya bilang mga mananampalataya dapat tayong mabuhay, tayo po dapat ang mga kapamayapa. Kasi tinawag tayong mga ambasador ni Christ. Kaya bilang anak ng Diyos dapat nakapamayapa ka. Ikaw yung kayong dahilan para magkasundo ang mga taong mayroong anitan. Amen? Yung mga taong mayroong problema sa isa't isa. Sayang wala kayo kanilang umaga sa Diyos namin kapag naintindihan ninyo. Yung dinaramdam ni Brother Jake kanina, sana naintindihan niya sana. Minsan, dumadalas tayo minsan ng mga problema, hindi natin naintindihan. Pero ang gusto pang iparating ng Diyos, meron siyang purpose, meron siyang layunin. Meron siyang gustong ipagawa sa iyo. Kaya kinukuha niya yung attention mo. Kasi pag wala tayong problema, di ba? Kapag okay lang ang buhay, parang niya kinaintindihan. Parang easy lang tayo. Parang lahat okay lang. Kasi pagka meron tinapit tayo ng konti, isa nga hindi lang konti, isa marami, ay nakapokus ka sa Diyos. Kung tatanong ka sa Diyos, at doon sasagot ang Diyos sa iyo. Kaya kung sumunod Diyos na tatanong ka sa Kanya, dahil sasagot siya sa iyo. Isaiah chapter 9 verse 7. Walang hanggang Ama, magprinsipe ng kapayapaan. 7, sa paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay walang katapusan. Kaya ito po ang challenge sa atin. Ngayon, bilang mga mananampalataya, miyembro ng Christian New Family Church. Are you living as salt and light? Ikaw ba ay nabubuhay bilang asin at ilaw? Pag ang sagot mo, oo, dapat naiintindihan mo. Pag ikaw ay asin, dapat ikaw ay magbibigay ng lasa. Kung ilaw, dapat nakikita kung ano yung ginagawa mo, dapat nakaka-influensya ka. Meron ba dito mga ilaw? Meron. Isa lang? Meron ba dito mga salt? Meron. Pasod, marami dapat. Amen. Amen. Are you proclaiming Christ and making disciples? Ikaw ba ay napapahayag ng salita ng Diyos? Sa opisina, sa school, o kaya sa social media, pwede natin gamitin yung platform na yan. No? Pwede natin gamitin ang platform na yan para tayo mapahayag ng salita ng Diyos. Sa mga dati ating mga kaibigan, sa mga kamag-anak natin, hindi natin naaabot sa ating limitadong kalagayan, tayo mga kilos, o sa dami ng ating mga gawain. Kung natin kalilimutan, meron po rin tayong role bilang mga Kristiyano. Tayo ay maging ilaw. Sa magitan mo, nakikita ba si Kristo? Kung ano nakikita nila pa, nakikita kanila? Si Kristo ba o si Judas? Kapatid, tinawag tayo para maging katulad ng Kristo. Okay? Kaya nga meron tayong equipping the saint. Meron tayong equipping the leaders. Lahat ng iyan, ang purpose niyan ay para tayo equip, maging katulad ng Panginoon. Equip tayo. Tayo ay dumago sa ating pananampalataya. Pag may mga tao lumapit sa atin, at tumingin ng katugunan at kasagutan, parating sa pananampalataya ay meron tayong may sasagot sa kanila. Meron tayong may tutugon sa kanila. Okay, tayo natin tumayo.
Merong pag-asa ang mundo. At ang kalooban ng Diyos, ayon sa Isaias, ay nais niya na magpatuloy ang pamamahala ng Diyos hanggang sa siya'y bumalik. Sabi ko kanina, yung Isaiah chapter 9, verse 6 and 7, merong part yan na nangyari na at meron yung part na mangyayari pa. Yung part na mangyayari pa, yung pagbabalik ng Panginoon. Hindi na bilang sanggol, hindi na bilang tagapagligtas, kundi bilang isang judge, bilang court. So, bago yung mangyari yun, tanda natin, tama ang ginawa mo na piliin mo maglingkod sa Diyos. Sapagkat ang kanyang pamamahala ay hindi magtatapos. Sa Kanya, meron kang kapayapaan. Sa Kanya, meron kang katiwasayan ng buhay. Kaya, masarap maglingkod sa Diyos. May mga bagay, maaaring hindi mo naiintindihan ngayon, pero habang magpapatuloy ka at ini-enjoy mo ang pamumuhay mo dito sa mundong ito kasama si Kristo, magiging maganda lamang ang mundong ito pagkasama mo si Kristo. Kaya ang sinabi ng Bible sa Romans chapter 12, huwag kayong makiayon sa takbuhan sa libutan ito. Hindi ka niligtas ng Panginoon, hindi ka pinatamad ng Panginoon sa iyong kasalanan para manatili sa dati mong ginagawa ng sistema ng mundong ito. Hindi, kundi para lumakad kang kasama si Kristo. Ano man ang kalagayan mo, lalaki, babae, matanda, bata, professional, o out of school youth, kapag lumapit ka kay Kristo, mga kapatid, magkakaroon ka ng tunay na kapayapaan sa kanang ginanggap mo ay prinsipe ng kapayapaan. Sa kabila ng kabuluhan sa ating paligid, sa ating bansa, mayroong pang tunay na pagbabago. At mangyayari lamang yan kung patuloy tayong mangangaral, magpapahayag ng kabutihan ng Panginoon, ng pangangaral, magpapahayag na ang Diyos ay nagbabago ng buhay at nagbibigay ng pag-asa sa sino mang malapit sa Kanya. Sabi ni Jesus, sabi kayo kayong lahat na napapagal at nabibigyan ng lupa. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sabi niya sa Isaiah chapter 1, verse 18, gaano man karami ang iyong kasalanan, ikaw man ay mapula sa kasalanan. Sabi niya, papuputiin kita na gaya ng isang bagong ligong tupa, parang isang niebe ng magiging busilak sa kabutihan. 1 John chapter 1, verse 9, kung pinapahayag mo sa iyong mga labi ang iyong mga kasalanan, siya'y tapat at banal na ikaw ay patatawarin sa lahat ng iyong mga kasalanan at sa lahat ng iyong mga kaliyawan. Mga kapatid, tama ang iyong desisyon na maglingkod sa Diyos. Tama ang iyong desisyon na mamuhay sa mundong ito kasama si Kristo. Dahil kung wala si Kristo sa buhay natin, wala tayong magagawa. Amen. Subalit, kapag meron tayong Kristo sa buhay natin, merong pagbabago, may kapayapaan, higit sa lahat, mayroong buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat po Diyos sa iyong salita namin napakinggan ngayon. Salamat sa araw na ito. Buksan mo ang aming mga puso at ilagay mo ang iyong salita. Mag-penetrate ito sa aming mga puso at tanggapin namin ang aming role, Panginoon, bilang mga tagasunod mo. Ang mabuhay bilang asin, bilang ilaw, magliwanag, mabuhay na pinapahayag ang iyong salita, ang iyong pangangaral sinusunod, ang iyong utos, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw po ay nag-iwan ng pangako na ang iyong pamamahala ay walang katapusan. Salamat o Diyos sa pangako nito, Panginoon, sapagkat meron kaming pag-asa o Diyos sa kabila ng kadiliman, sa kabila ng kabuluhan sa aming paligid. Ingatan mo po ang iyong mga anak. Salamat po Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Yawin tayo. Okay, yawin tayo.
Chapter 4, verse 6. Ito po sa mga pamilya na maganas kayo ngayon ng pagkabalisa para bagang hindi mo alam ang gagawin mo. Ayon kay Apostol Pablo, sabi niya sa Philippians chapter 4, verse 6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamagitan ng panalangin at daing, na may papasalamat na ipakilala ninyo ang inyong mga kailangan sa Diyos. 7. Ang pagkapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ang inyong mga puso at ang inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaya ang sikreto mga kapatid, kapag meron tayong mga problema, lumapit tayo kay Jesus. Sa Kanya tayo humingi ng kapayapaan. At bibigyan niyo tayo ng hindi malilig na kapayapaan. Kasi nabi hindi malilig na kapayapaan, hindi kaya ipaliwanag ng mundo na kapayapaan. Bakit meron ka niyan? Dahil kay Kristo. At nalagyan natin si Jesus na pinanganak sa sabsaban at tinawag siyang Prince of Peace. Siya ang Pangulo ng kapayapaan, ang Prinsipe ng kapayapaan. Walang dahilan para mabuhay ka sa kaluluhan. Mabuhay ka na para stress ka, hindi ka tulong sa Panginoon. Manalangin ka sa Kanya. Panginoon, salamat po Diyos sa payak na pangaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Panginoon, tulungan mo po ang mga miyembro ng church na ito, Diyos, sa mga pamilya. Ano man ang mga dinaranas, ang pagsubok, mga problema, o kung kami man ay nagkaroon ng takot o Diyos sa narinig ko namin, nakikita namin sa aming paligid, bigyan mo kami ng kapayapaan. Palakasin mo aming loob, hindi lang aming loob, palakasin mo aming mga espiritu sa Diyos. Salamat po Diyos, patuloy mo ingatan ng iyong mga anak. Diyos, tanggapin ninyo ang pala ng Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Tayo ay humayo at taglay ang kapayapaan ng Diyos at ang kanyang pamilya sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo tuloy ang buhay, salamatan namin ang Panginoon. Mawi tayo sa salamat.
may lalapitan. Ikaw Jesus ang aking sandigan, di ko mo pababayaan. Di ko kayang isipin, di ko kayang sikapin ang pag-ibig ko, Jesus, ay magbibigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig ko. Ang ilang nagmahal sa akin, katulad ko. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig ko. Tumas lang saya sa piling mo. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala